Okay, so good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. So, friends, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Yes, we are near to 7,000 subscribers. We are now officially 6,953 subscribers. Thank you so much. God bless you all. Okay, so pag-usapan po natin today ay yung ano po 'no, kasi po nagpirmahan 'no, yung pag-approve po ng ano 'no, sa House lang po 'no. 'Yan, inapprove na po sa House yung pag-revoke ng franchise ng SMNI, okay? So kung matatandaan po natin, ang SMNI ay nagkaroon po ng franchise or nagkaroon ng franchise bill noong 2019. Noong 2019 po ito ay pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong 2019. Okay? So, ang tatagal po sana ito hanggang 2044. Okay? Kasi po, 25 years po ang franchise bill. Okay? So, kung ano po, ma-approvean po ito po ay parang first time in the history of the Philippines na magkakaroon ng bill na revocation instead of approving but revocation of the bill. No? Sa House of Representatives po led by Speaker Martin Romualdez na pinsang buo ni Pangulong Bongbong Marcos ay inaprubahan na po ito, no? 244 na congressmen and women ang nag-approve nito, no? Gusto ko rin interesado din po tayo na malaman sino po yung mga 244 congressmen and women diyan. Okay. Pero ang ano po natin dito, ang ano po dito ay yung apat na bumoto po no na against sa revocation no. Tignan ko lang po para lang to be sure. Wait lang po. Um, ano nga ba yung it's yan, tingnan po natin Ayun, ito. Sino po ba yung mga ano no? Yan apat lang po no. Apat lang po ang nag-ano no, nagboto doon sa franchise bill na yon, yung revocation na yon, no? So take note po ang dalawa po doon na ano ay si Gloria Macapagal Arroyo, no? Yan si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at saka si Congressman Pulong Duterte, no? Ang pangatlo po doon ay si Kabayan Party List, Representative Ron Salo. Okay? At saka ang Duterte Youth Party List, uh, Drixime Cardema, na asawa po ito ng ano asawa po ito ng parang ano, no? Youth Representative or National Youth Commission, Cardema, no? Tingnan po natin Cardema. Yan o. Oh, yan. Asawa po ito ni Ronald Giancarlo Lapitan Cardema, no? Yan. Who serves the chairman of the National Youth Commission of NYC. So siya po yung chairperson niyan, no? Okay? So yun po yun, no? So consistent naman po sila, no? So ibig sabihin si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, okay, matatandaan po natin ay noong 2001 ay naging pangulo yan hanggang 2010, no? Ang sumunod sa kanya ay si dating Pangulong nasirang Noynoy Aquino at saka ano po yan, no? Nagkaroon po ng mga kaso, nakulong, pero naano naman po, napawalang sala din naman o napawalang bisa, parang ganon, no? Ngayon po ay naging congresswoman po yan ng Pampanga, no? Diyan sa Lubao area, no? Lubao district para kumbaga, no? So marami naman po natutulungan. Pero until now, relevant pa rin naman si dating Pangulong GMA, kumbaga, no? Ayan. Kahit naman po si Vice President Sara Duterte ay talaga naman tutol dito sa pag-revoke sa franchise bill ng
SMNI, no? Siyempre, si dating Rodrigo Roa Duterte ay kumukumpas din. Against din dito, siyempre kaibigan niya ang honorary chairperson ng SMNI, si Pastor Apollo Quiboloy, no? Ang pangalawang ano diyan, ang tumutol diyan na very known ay si Pulong Duterte, no? Si Pulong Duterte ay isang Duterte, no? Anak yan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, naging congressman yan, no? Pangalawang beses, pangalawang term, at saka siya po ay dating naging vice mayor ng Davao City. Okay? So, kumbaga, ano po talaga yan, no? So, kitang-kita na po ang kampihan dito, no? Si FPGMA ay ano po yan, no? Lakas NUCD. Actually, chairperson po yan, no? Aside from De Venecia, ito yung mga parang dati-dati pang mga miyembro ng ganitong partido, no? Yung NUCD, lakas NUCD, kung baga, no? So, dito po maliwanag na po no kung sino ang kinakampihan ni FPGMA. Pero minsan ano siya no, minsan pumirma pa siya ng parang show of support, show of support kay Speaker Martin Romualdez, no? Pero ngayon, kita mo kung ano ang nasa kanyang puso at saka nasa loyalty niya kumbaga. Kasi in the past, talagang nung well attack si FPGMA, si Pastor Apollo Kibuloy ay isa sa mga sumuporta sa kanya. No? Matatandaan nyo nga, ang inendorso ni FPGMA ay si Gibo Chudoro during those times and sinuportahan din ito ni Pastor Apollo Kibuloy. Ngunit, syempre, hindi po ito nanalo dahil nga po lack of support sa iba't ibang mga sektor ng Pilipinas. Okay? So ganun po 'yun ha. Ngayon, nagiging interesante na po ang politika dito sa ating bansang Pilipinas. Anyhow, ano po, next year, ano na po tayo, no? Political season kung baga, no? May mga ano na po 'yan, mga posisyon na yan, mga yan. Definitely, may mga kandidato ang mga Duterte sa bawat distrito ng Pilipinas at syempre sa Senado. No? So titingnan po natin kung mananalo po ang mga senador at congressmen and women ng iendorso ng mga Duterte, kumbaga. At syempre, at si Kibuloy. Alright? Sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka naman so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much, guys. God bless you all.